he is the shining light that appears to Saul on the road to Damascus. In Romans, he is our justifier. In 1 Corinthians, our resurrection. In 2 Corinthians, our sin bearer. In Galatians, he redeems us from the law. In Ephesians, he is our unsearchable riches. In Philippians, he supplies our every need. And in Colossians, he's the fullness of the Godhead bodily. In 1 and 2 Thessalonians, he is our soon-coming King. In 1 and 2 Timothy, he is the mediator between God and man. In Titus, he is our blessed hope. In Philemon, he is a friend that sticks closer than a brother. And in Hebrews, he's the blood of the everlasting covenant. In James, it is the Lord that heals the sick. In 1 and 2 Peter, he is the chief shepherd. In 1st, 2nd, and 3rd John, it is Jesus who has the tenderness of love. In Jude, he is the Lord, coming with 10,000 saints. And in Revelation, lift up your eyes, church, for your redemption draweth nigh. He is King of kings and Lord of lords. Coral City, January 2, 2024. Namiss ko nang mag-vlog. Ito opisina ko, papabot. Praise God, buhay. Praise God, buhay. And praise God, you are there, alive. May mga challenges tayo sa buhay. Talagang marami. Ako, threatened by infection. Abscess formation, yung nana. Maybe due to lowered immune system. Bumaba yung resistensya ni Papabot sa bakasyon ng tulog. Nako, 66 years old. Dapat ang tulog namin 6 to 8 hours. Sa bakasyon 3 hours, 4 hours. Hindi kami nakaabot yata ng 5 hours na tulog. Kaya talagang nagka-abscess. Abscess. Ika-third day pa lang doon, mga 21, mayroon na akong abscess sa kilikili, yung sa axilla. And then namalayan ko yun nung 20 Christmas yata, nasa finger ko dito, no? Binutasan ko lang yung between the nail and the nail bed. Talagang na-pressurize ko ganyan, lumabas yung nana. Grabe. Ganun talaga, mahirap. Hindi tayo tumatagal sa mundong ganito. May mga sakit na dumadapo. Hindi biro ang maging mabuhay. Ang nabubuhay, hindi biro. Okay? 27 yata ng December. Nasa ilong na ang abscess. Delikado na lugar yun eh. Dangerous angle of the face, yung nose. Upper lip. Towards your middle eye, yung medial canthus ng mata. Dangerous triangle of the face. Kaya nung namalayan ko 29 ng December, uminom na ako ng antibiotic. 30, 31 hanggang January 1. January 2 ngayon 2024, ika 5th day ko. Kaya alam, medyo kulang pa yata, dagdagan ko pa ng 2 days. I hope na gumaling na. Kaya medyo maganda na yung pakiramdam ko ngayon. Makapag-vlog na ako kasi pag may nararamdaman, parang walang lumalabas na magandang takbo ng utak. Hindi maganda. Lalong lalo na may vertigo. Mabuti nga walang vertigo eh. Pero I am always confronted with vertigo. By vertigo. Every time na yumuko ako ganyan, ako wala na, vertigo na, nahihilo na ako dahil mayroon akong cervical herniation. C2, C3, C4, C4, C5. May vertical herniation tayo dahil sa whiplash accident. Hindi biro ang may nararamdaman. Talagang sisingilin tayo ng mga sakit. Hindi naman tayo umuutang, pero may
naniningil sa atin ng mga sakit, ha? Siguro yung utang natin, utang sa Panginoon dahil binigyan tayo ng buhay. Oh, binigyan tayo, utang natin yun, utang na loob sa Kanya. Ngayon naniningil yung mga sakit. Oh, ito na si Papa Bot nyo, ha? Wala akong kinakalabang tao dito sa mga vlog ko, ha? Alam ko maraming nagre-report masama ang pakiramdam nila. Masama ang loob dahil binabanatan ko sila. 'Di ba? Bakit kayo binabanatan? Hindi siguro kayo gumagawa ng tama. Kaya pag hindi kayo gumagawa ng tama, babanatan ko kayo. Lalong-lalo niya mali yung paniwala nyo na may religion kayo tapos karahasan nyo ini-entertain nyo. Yan. Huwag yung karahasan, Chong. Ha? Huwag karahasan dahil pag in-entertain yung karahasan, may Panginoon kayo pero marahas yung paniwala nyo sa kapwa-tao na you glorify killing. Nagpapasalamat kayo sa Panginoon nyo na nakapatay kayo. Wala yan, mali yan. Wala yan. Walang matino na pag-iisip yan. Bungang isip yan, makamundo yan. Sabihin nyo pa, Islam will dominate the whole world. Kaya bangan yan, wala yan. Hindi ko nakikita sa tamang pag-iisip yan. Lalong-lalo na sa pag-iisip ni Hesukristo, hindi nagbibigay yan. Hesukristo is love, more love than hate, no? Sinabi niya pa, love your enemies. Kayo parang ayaw yung huminahon. Gusto nyo kaming ubusin na hindi kami Muslim. Mabuti na buhay ka nung pandemic. Kung pinatay ka nung pandemic ng COVID-21 ba yun? Pasalamat tayo na buhay tayo. Huwag tayong magyabang. Magagalit kasi kayo pag sinabihan kayo na hindi pwede criticize yung religion. Kasi binabawalan eh. So, pasalamat tayo na buhay tayo. Huwag kang magyabang. Tayo, huwag. Pasigaw-sigaw pa kayo dyan sa microphone sa rally. Yung rally nyo, ayun, parang galit kayo, parang gusto nyong pumatay ng tao pag hindi makamit yung gusto nyo. Nalilito ako sa preaching ng Holy Scripture nyo. Lalong-lalo na itong, hindi ako anti-Islam, hindi ako anti-Muslim. I am pro-Abrahamic person. Kasi nirespeto ko yung mga angkan, tayo, descendants tayo. It so happen na galing kay Noah, may ipinanganak na mga indigenous people diyan sa Judah. Palagay natin Israel, nakasulat kasi nasa Holy Bible. Then hindi naman mali yung Holy Bible. Ngayon, kung gusto mo talaga ipairal yung nakita ng Prophet Muhammad, peace be upon him, nakita niya sa dreams niya or something, nagsasalita yung kabayo, kabayo ba yun? Na siya na ang daan, ang lahat ay dumadaan sa kanya, galing sa God, patayin yung mga kapatid ng Abrahamic descendants, na hindi kalahi ni Ishmael. Masama eh. Kasi nire-retoken yung Holy Bible
and make your own Holy Scripture to make it appear that you were already correct, palitan na yun. Wala na si Prophet Muhammad, si Lolo Muhammad natin, wala na. Balik na tayo sa Holy Bible na nagsasabi na ipanganak nga ang Diyos sa katawan ni Jesucristo. Kasi kung ayaw yung tanggapin yan, magkamatayan talaga tayo. Yeah, magkamatayan tayo. Wala matitirang matino dahil lalaban, mag-retaliate. Diba? Magkapatid tayo. Unawain natin, kung mali ang Holy Bible, mas mali ang Holy Quran dahil ang Holy Bible nandyan na yan. Ngayon binabasa-basa yan kung sinong sumulat niyan. Maganda naman ang Holy Bible, maganda ang turo ni Jesucristo. Maganda naman ang ugali, maganda naman lahat. It's all the story about human civilization na maganda. Ngayon, pag sinira mo ang human civilization by killing, kala ko may 10 commandments din kayo na thou shall not kill. So, ito lang si Papa Bot, naghuhugot. January to. Hindi pa man ako nag-promise na hindi ako maghugot, no. Tao lang ako eh. I can feel the bitterness of people who were victims of karahasan, victims of atrocities hanggang ngayon sa Israel. Pasikatan ng bomba, ubusan ng lahi, hindi maganda. Sino ba magsasabi sa inyo maganda yan? Patayan. Kagagaling ko lang sa Hong Kong. Bakit united naman ang mga tao doon? Hindi ko nakita ang terrorism doon. Respeto lahat, kahit wala kang religion, respeto lang. Ang masakit dahil anak tayo ni Abraham lahat. Nagpasikat kayo ng religion yung Islam. Peace be upon that religion. Ako naman, hindi ako Kristiyano, wala talaga ako. But I believe na Jesucristo na story maganda. Kayo na lang mag-decipher. Kung Muhammadism kayo, ako Christianism. See? Kasi may Christ eh. Nakasulat eh. Iniiba-iba nyo ugali nyo. Talagang pinipilit na kayo ang tama. Yan, mahirap yan. Kasi nanahimik lang ako, hindi ako marunong na tao eh. I'm nobody. Masakitin tayo, marami tayong nararamdaman. Pasalamat tayo, buhay tayo. After pandemic, nandito pa tayo buhay. So anong contribution mo sa humanity? Karahasan? O gumawa ka ng tama? Ayusin mo ugali mo. Kayo. Kung hindi lang sa Theophanes na na-receive ko, hindi ako lalanta dito. Nahiya ako na pagkamalan na sira ulo. Ano kayo? Noong 1966, basta ganyang mga taon, nakakita ako ng image. Alam ko hindi demonyo yun. Baka Holy Spirit yun. Tiniis kong mag-isa, ako lang nakakaalam niyan. Hinahayaan ko lang. Hindi ko naman sinasabing maraming revelation si God sa akin. Hindi. Discernment lang to. Bakit siya nagpapakita? Minsan lang. Ayan, i-attach ko na lang dito yung picture ng bahay kung saan siya dumapo. Hindi ko napansin yun. Kasi I just went on with my life. Kasi bata, kailangan mag-aral. Kailangan mag-aral. Panatili ang katinuan, di ba? Bumalik ng 1975, ganyan may rhinitis ako, aircon kasi to, kotse. Wala naman, normal everyday like today. Kaya lang nung matutulog na ako ganyan. So about to sleep, bigla lang may nakita akong ibon, ganyan, ibon, pumasok sa katawan ko, sumabog ang katawan ko. Feeling ko lang yun, napatalon ako. Hindi yan sinungaling at hindi ko bibitiwan yan. It really happened to me.
Excuse me. Oh, sakit ni Papa Bot yan, rhinitis. Maliit pa ako, ganyan ah. Hindi ko yun. That was about the span of 50 years mula 1975. At ating isa 60 years na kasi 66 years old na ako eh. Oh, kung ayaw niyong maniwala sa akin, life goes on. Ha? Pero pag na-decipher ko talaga mali yung ginagawa ng karahasan, yung jihad na yan, may Panginoon tapos pasalamat siya sa Panginoon niya kung makapatay siya ng hindi Muslim. Wala yan, siraulong propeta yan. Hindi propetang gumawa yan. Islamic scholars. Yung makamundo. Ha? Ang kasarapan ng mundo. Sinabi ng King Solomon. Ha? Everything is useless. Life is just chasing the wind. Ano bang gusto niyo sa mundo? Kayo lang? Hindi ba kayo mamamatay? Sino sabi sa inyo na si Muhammad nasa katabi ni God ngayon? Sino sabi sa inyo? Holy Bible lang sasabi si Kristo nasa right hand of God. Saan ba si Prophet Muhammad ngayon? Peace be upon him. Sa ano ba? Sa katabi ba sila ni God? O siya na ang God? Hindi ko alam eh. Basta, ang nakikita ko karahasan. Ha? Nakikita ko karahasan. Walang katinuan. Di ba? Walang katinuan. Patayan. Ubusin. From the river to the sea. Ano yan? Criminal instinct yan hanggang ngayon. Pati yung Facebook ko, ginugulo. Makagawa man ako ng another Facebook account. At mga experience ko sa Tiyupani, hindi yan maulit. Hindi yan mabubura sa isipan ko. That memory will linger sa akin pagkatao. Hindi ko na yan babawiin. Hindi ko yan babawiin. Ang tagal ko nag-reveal eh. Noong una ako halos when I was about to start the revelation, sabi ko nahiya ako, ayaw ko, kaya lang hindi matatapos ang gulo pag hindi nyo naintindihan eh. Ha? Mag-Hindu ka man, mag-Buddhism ka man, huwag lang ipairal yung patayan dahil ang Diyos ay hindi pumapatay. Ha? Hindi siya pumapatay. Ang alam ko, pinaka-loving God ang gumawa sa atin, loving God. Hindi bias. Di ba? Kalahin mo, punta ka ng simbahan, dala ka ng bomba. Yung nakaraang taon, 2023 ba yun? Pumasok doon sa, ano yun? Sa simbahan, doon sa, saan ba yun? Marawi ba yun? Pinaputok o binumba. Tapos sumigaw ng God is great. Alak nyo ay bar? Lasing ba yung Diyos nyo? Alak nyo bar? Pinagmamalaki nyo na nakapatay kayo? Di loko-loko. Oh. Wala akong kalaban dito. Ang kalaban ko lang yung karahasan. Oh. Yung isip ng kriminal. Kung bumawi yan, kaya ng Israel yan bumabawi. Dahil parang tinutukso, ganyan. Inciting war. Mahirap. Kailangan din minsan tayo may fighting stand. Oo. Pag nawala ang Israel, ubusin pa pati Amerika. Luko. Tumahimik nga kayo. Masakitin na tao. We can die anytime. We cannot bring everything here. Kung gusto mo makatikim ng virgin ngayon na, huwag doon sa kanilang buhay. Wala yan. Storytelling ala yan. It's a lie. Gusto mo makatikim ng virgin ngayon na. Huwag mo nang patagalin. 'Di ba? Huwag kang maniwala dyan. Mga scholars lang yung sumusulat. Puminahon nga kayo at magpakabait. You read. Balik Kristo tayo. Wala nang ibang solusyon dyan. Wala na. Di ba? Kasi kung wala si Jesucristo, talagang magulo. Yeah? Magulo kung wala si Jesucristo.
Balik Kristo tayo, balik Kristo. Yeah. Pag wala si Hesus Kristo, talagang magulo. Huwag nyo na akong lukuhin. Oh, hindi naman ako masyado radical. I'm a loving person at understanding. Kung hindi ako loving, hindi understanding, hindi ako mabubuhay ng ganito. I cannot live until 66 years old. Now, 66 na ako. Buhay na buhay. Blessed by blessed. Blessed na blessed. Blessing upon blessings ang natatanggap ko galing sa Panginoon. O hindi ba kayo thankful enough? Are you not thankful enough to God na buhay ka ngayon? Huwag na kayong maniwala sa peking propeta, kung sino yan. Kawawa si Prophet Muhammad yan eh. Baka hindi yan naman sinabi na pumatay. Ang Islamic scholar ang sumulat niyan, hindi nga unlettered yun eh. Unlettered. Parang hindi marunong magbasa o sumulat. 'Di ba? And then how can you convince us? Mabuti pa si Hesus Kristo may disipulo. Ang kanyang disipulo made an account story about Jesus Christ. May disipulo. Lumabas sa Holy Bible. Naniwala naman ako. Pero pag sinabi mo, sabi ni prophet ito, sabi ni prophet yan, sa scholars yung galing. Wala yan. Wala siyang disipulo eh. Magic na lang yan para magkagulong mundo at saka para sa mga swapang yung gustong maghari-hari sa mundo. Hindi tayo tatagal, sir. Hindi tayo tatagal sa mundong ito. There will be an end, anytime soon. I'll tell you. Oh, di ba? Oh. Pag hindi kayo pag ayaw nyong tumino, kaya ngayon gawin nyo na lang tama. Ito papabot, just call me papabot, I'll give me 1 million. Pag nagsabi ka ng papabot, I will give you 1 million. See? 1 million thank you. Di ba? Yan. So baka dito na lang at God bless you. God keep you. Okay? January 2, 2025. Yeah, papabot. Okay, God shines His face on you or turn His face to you and give you peace in Jesus' name. Amen. Okay? Sige, nagkaintindihan tayo.